Magandang araw sa inyo mga giliw kong kaibigan at katuwang sa buhay. Ako si Doktora at ikinalulugod ko makasama kayo upang pag-usapan ang mga masiselan ngunit napakahalagang aspeto ng pagpapanatili ng apoy ng pagmamahalan sa ating ginintuang edad. Mga giliw kong asawa, naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit pagtuntong natin sa edad na 50 o 60, tila unti-unti naglalaho ang dati nagbabagang damdamin? Maraming mga mister ang lumalapit sa akin nang may pag-aalala. Iniisip na kinuha na ng panahon ang kanilang pagkalalaki. Marami namang mga misis ang pinipiling manahimik at magtiis dahil sa paniniwalang sa ganitong edad, ang pagtatalik ay isa na lamang obligasyon. Ngunit ang katotohanan ayon sa siyensya ay may ibang kwentong hatid sa atin. Ang mga pinakabagong pag-aaral sa pisikal at emosyonal na aspeto ng tao ay nagpapatunay na ang kakayahang makarating sa rurok ng kaligayahan ay hindi nawawala sa pagtanda. Ito ay lumilipat lamang sa ibang dalas o frequency. At ang susi sa pintuan ng kaligayahang iyon ay walang iba, kundi ang kapangyarihan ng tamang paghahanda at paglalapit ng damdamin. Ayon sa istatistika, kapag ang paghahanda o foreplay ay ginawa sa paraang maselan, mapagmahal at sapat, ang pagkakataong marating ng isang babae ang rurok na emosyon ay tumataas ng makatatlong beses. Alam niyo ba kung bakit? Sa ating edad, ang katawan ng isang babae ay parang isang mamahaling instrumento ng musika. Kailangang ingatan, haplusin ng may pag-aaruga at dahan-dahang ihanda. Ang pagmamadali ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay harang sa tunay na koneksyon ng inyong mga kaluluwa. Isipin ninyo, ang katawan ng isang babae ay parang isang tahimik na ilog. Upang muling dumaloy ang tubig nito, hindi natin kailangan ng dahas, kundi ng banayad na simoy ng hangin at init ng sikat ng araw. Sa siyensya, tinatawag itong paggising sa parasympathetic nervous system. Kapag nagsimula ang mga mister sa mga haplas ng pagmamahal, mga banayad na dampi sa mga bahagi ng katawan na madalas makalimutan tulad ng batok, likod ng tenga, o sa kahabaan ng gulugod, ang utak ng babae ay magsisimulang maglabas ng oxytocin, ang hormone na tinatawag nating bonding hormone. Nakakatulong ito upang pawiin ang pagod at tensyon ng buong araw na nagpapahintulot sa katawan na ganap na kumalma at magtiwala. Maraming mister ang nagkakamali kapag nakatuon lang sila sa finish line. At nakakalimutang para sa mga babae, ang mismo paglalakbay ang pinakamahalaga. Si Nanay Maya, na isa sa aking mga pasyente, ay minsang nagtapat. Doktora, kung minsan na kailangan ko lang ay ang matagal na paghawak niya sa aking kamay o ang banayad na masahe sa aking balikat pagkatapos ng isang buong araw na pag-aalaga sa mga apo. Sa mga sandaling yon, nararamdaman kong pinapahalagahan ako at kusa nang nagnanais ang aking katawan na mapalapit sa kanya. Ang kwento ni Nanay Maya ay patunay na ang emosyonal na koneksyon ang pinakamatibay na pundasyon para sa pisikal na kaligayahan. Upang mapataas ang antas ng kaligayahang ito ng makatatlong beses, kailangang tandaan ng mga mister ang prinsipyong dahan-dahan at malalim. Magsimula sa paghinga. Habang nakahiga kayong magkatabi, subukang itugma ang inyong paghinga sa isa't isa. Damhin ang init na nagmumula sa inyong mga dibdib. Ito ang unang hakbang ng pagtatagpo ng inyong mga enerhiya. Pagkatapos, gamitin ang inyong mga kamay upang makipag-usap sa balat ng inyong kabiyak. Sa edad na ito, maaaring hindi na kasingkinis ng dati ang balat, ngunit dala nito ang ganda ng karanasan at pagka-matured. Napatunayan ng mga pag-aaral sa neurology na ang utak ng isang babae ay nangangailangan ng hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto ng banayad na pagpukaw upang marating ang ganap na kahandaan. Kung lalaktawan ninyo ang bahaging ito, hindi lamang mababawasan ng saya, kundi maaari ring magdulot ng pisikal na discomfort sa inyong asawa dahil sa kakulangan ng natural na paghahanda ng katawan. Alalahanin natin sina Tatay June at Nanay Lita, isang mag-asawang tinulungan ko noon. Si Tatay June ay medyo mainit ang ulo at laging nagmamadali, habang si Nanay Lita naman ay lagi umiiwas. Pinayuhan ko si Tatay June na maglaan ng 10 minuto gabi-gabi para lang masahihin ang mga paa ni Nanay Lita gamit ang mainit-init na langis. Noong una ay naninibago siya. Ngunit makalipas ang 1 linggo, masaya niya ibinalita na nagbago ang pakikitungo ni Nanay Lita.
Hindi na ito umiiwas. Sa halip, tinatanggap na siya nito nang may pananabik na akala niya ay nawala na habang buhay. Iyan ang himala ng tamang paghahanda, kung saan ang pag-aaruga ay nagiging pagnanasa at ang respeto ay nagiging wagas na kaligayahan. Nais kong intindihin ninyo na ang haplos ay hindi lamang pisikal na pakikipag-ugnayan. Ang bawat dampi ay nagsasabing, narito ako para sa iyo. Mahalaga ka sa akin. Kapag ang isip ay puno ng kapanatagan, ang katawan ay kusa ring magbubukas. Ang makatatlong beses na pagtaas ng kaligayahan ay hindi lang sa numero, kundi sa kalidad ng inyong koneksyon. Iyon ang sandali na ang dalawang kaluluwa ay nag-iisa, kung saan ang mga alalahanin ng pagtanda ay naglalaho, at ang tanging natitira ay ang dalisay na pagmamahalan. Kasunod ng ating usapin tungkol sa koneksyon, nais kong mas palalimin pa ang pagbabahagi sa inyo tungkol sa tinatawag nating sensory map ng katawan ng isang babae sa ginintuang edad. Alam nyo ba, sa yugtong ito, ang pagbabago sa hormones ay nagpapabago rin sa pagtugon ng mga bahagi ng katawan. May mga bahagi na nagiging mas sensitibo at mayroon ding nangangailangan ng mas matagal na atensyon. Upang mapataas ang pagkakataong marating ang rurok ng kaligayahan ng makatatlong beses, ang sikreto ay nasa paggamit ng malayong landas. Sa halip na dumiretso sa mga pangunahing bahagi, simula nating tuklasin ang mga vantage points, kung saan matatagpuan ang maraming nerve endings, ngunit madalas na nakakaligtaan. Una ay ang batok at ang likod ng tenga. Napatunayan ng siyensya na ang mga bahaging ito ay may direktang koneksyon sa bahagi ng utak na nagpoproseso ng emosyon at ligaya. Ang isang mainit-init na hininga o isang banayad na halik sa kahabaan ng buhok sa batok ay lilikha ng tila kuryenteng dadaloy sa buong katawan. Pinupukaw nito ang utak na maglabas ng dopamine na nagbibigay ng pakiramdam ng pananabik at natural na sigla. Huwag po kayong magmadali. Hayaang manatili ang inyong mga labi doon ng mas matagal, dahan-dahan gaya ng pagtikim natin sa isang masarap at mainit na kape sa umaga. Susunod ay ang mga palad at ang pagitan ng mga daliri. Napansin niyo ba na habang tayo ay nagkakaedad, ang simpleng paghawak kamay ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan? Ito ay dahil ang dulo ng ating mga daliri ay may libo-libong tactile receptors. Kapag ang kamay ninyo ay nakasayad sa kamay ng inyong asawa, habang marahang hinahaplos ang likod ng kanyang palad, nagpapadala kayo ng mensahe ng proteksyon at seguridad. Ang pagtitiwalang ito ang susi upang ang isang babae ay ganap na magbukas ng kanyang damdamin sa mga susunod na hakbang. Isang napakahalagang punto na binibigyang diin ng mga siyentipikong pag-aaral ay ang ibabang bahagi ng tiyan at ang hita. Sa mga kababaihang nasa ginintuang edad, ang daloy ng dugo sa bahaging ito ay karaniwang bumabagal. Ang banayad at pabilog na haplos sa ibabang bahagi ng tiyan ay hindi lamang nagbibigay ng init sa katawan, kundi nagpapabilis din ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang bahagi. Isipin ninyo ang inyong mga kamay bilang isang likas na pampainit na nagigising sa mga damdaming tila nahihimbing. Mayroon akong teknik na madalas ituro sa mga mag-asawa. Ito ang K-teknik ng 3 puntos ng haplos. Huwag lang manatili sa isang lugar. Iikot ang inyong atensyon, kaunti sa balikat, kaunti sa baywang, at bumalik sa pag-aaruga sa mga kamay. Ang pagbabagong ito ay nagpapanatili sa sistema ng nerbiyos ng inyong kabiyak na laging gising at hindi nagsasawa sa iisang pakiramdam lamang. Naalala ko ang isang pasyente, si Tatay Tony, 55 taong gulang. Lumapit siya sa akin at tila bigo dahil ang kanilang pagsasama ay hindi na tumatagal ng 5 minuto at ang kanyang asawa ay laging nagrereklamo ng pagod. Binigyan ko siya ng isang hamon. Sa unang 15 minuto, wala kayong gagawin, kundi ang makipag-usap gamit ang inyong mga kamay sa buong katawan ng inyong misis. Sinunod ito ni Tatay Tony ng buong tapat. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang kanyang asawa ay nagtapat na naramdaman niyang tila bumalik siya sa kanyang kabataan at ang kaligayahan ay dumating ng natural, mas masidhi at mas matagal kaysa dati. Napagtanto ni Tatay Tony na sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan niya ang kaluluwa ng kanilang pagmamahalan
ang paghahanda ng damdamin at pakiramdam. Dapat ninyong maunawaan na ang rurok ng ligaya para sa mga kababaihang nasa middle age ay hindi lamang isang pisikal na reaksyon. Ito ay ang pagsasama ng isip at katawan. Kapag naglaan kayo ng sapat na oras sa paghahanda, kahit 20 minuto man lang, tinutulungan ninyong mapukaw ang estrogen sa katawan na nagpapataas ng sensibilidad at nag-aalis ng anumang sakit o discomfort. Dito na magsisimulang tumaas ang antas ng kaligayahan ng higit pa sa inyong inaasahan. Tandaan po natin, sa edad na ito, hindi na tayo nasa isang karera na kailangang magmadali. Tayo ay naglalakad sa isang magandang harden kung saan ang bawat hakbang at bawat haplos ay mahalaga. Huwag magtipid sa papuri at sa mga mapagmahal na yakap. Ang inyong pagpapahalaga sa bawat maliit na kilos ang siyang pinakamabisang lunas upang muling magningning ang inyong katuwang sa buhay. Bukod sa mga pisikal na haplos, nais kong bigyang diin ang isang gintong elemento na napatunayan ng medisina na may kakayahang itulak ang kaligayahan sa pinakamataas na antas, ang espasyo ng isipan. Alam niyo ba na ang utak ang pinakamalaking organ para sa pagmamahalan, lalo na sa mga kababaihan? Kapag pumasok sa silid ang isang babae na ang isip ay puno pa rin ng alalahanin sa mga anak, sa gawaing bahay o sa kalusugan, kahit gaano pa kagaling ang inyong teknik, mahihirapan kayong makuha ang inaasam na resulta. Ipinapakita ng siyensya na kailangan ng babae ang pakiramdam ng seguridad upang siya ay ganap na makapag-relax. Ang seguridad na ito ay nagmumula sa pagtulong ninyo sa pag-aalis ng kanyang mga alalahanin. Isang tapat na kumustahan, pagtulong sa mga gawaing bahay bago ang lahat, o ang simpleng paghahanda ng isang maayos na silid na may banayad na ilaw at tamang lamig ay isa ring epektibong paraan ng paghahanda ng damdamin. Pag-usapan naman natin ang stimulasyon ng paningin at pang-amoy. Sa ating edad, ang ating pang-amoy ay nagiging mas sensitibo sa mga halimuyak na nagpapakalma. Ang kaunting amoy ng lavender o ilang-ilang ay hindi lamang nagpapaganda ng daloy ng dugo, kundi nagpapadala rin ng senyales sa utak na oras na para magpahinga at magsaya. Kapag ang pang-amoy ay payapa, ang sistema ng nerbiyus ay bumababa ang depensa na nagbibigay daan sa mas malalim na emosyon. Isa pang sikreto na nais kong ibahagi ay ang kapangyarihan ng mga bulong. Sa gitna ng inyong paglalapit, ang pagbibigay ng tapat na papuri tungkol sa kanyang kagandahan sa kasalukuyan ay mas mabisa pa sa anumang bitamina. Ang mga kababaihan sa edad na ito ay madalas na nawawalan ng tiwala sa sarili dahil sa mga pagbabago sa kanilang katawan. Kapag ipinarating ninyo ang inyong paghanga at pagnanasa sa pamamagitan ng salita, direkta ninyong tinatamaan ang sentro ng emosyon sa kanyang utak na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. At kapag ang isang babae ay may tiwala sa sarili, ang kanyang kakayahang makaramdam ng ligaya ay lalong tumitindi. Minsan ay may nakilala akong mag-asawa, sina Tatay Tony at Nanay Maria. Si Nanay Maria ay laging nahihiya dahil sa mga stretch marks mula sa kanyang mga pagbubuntis, kaya't lagi siyang umiiwas sa liwanag at sa paglalapit. Si Tatay Tony matapos ang aming konsultasyon ay binago ang kanyang diskarte. Sa halip na manahimik, niyakap niya si Nanay Maria mula sa likod, hinalikan ang mga bakas na iyon ng panahon at ibinulong nga ang mga iyon ay patunay ng kanyang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Ang pag-unawa at pagpapahalagang iyon ang tumunaw sa yelo sa puso ni Nanay Maria. Nang gabing iyon, muli nilang nahanap ang init ng pagmamahalan na akala nila ay nawala na 20 taon na ang nakalilipas. Tinatawag ito sa siyensya na emotional reconnection. Kapag hinahaplos ninyo ang katawan ng inyong asawa ng may malalim na pag-unawa, ang kanyang mga nerve cells ay tutugon ng mas masidhi. Ang pagtaas ng kaligayahan ng makatatlong beses ay hindi himala, kundi bunga ng inyong paghaplos muna sa kanyang kaluluwa bago sa kanyang katawan. Tandaan po ninyo, ang pagmamahalan sa ginintuang edad ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata na mas malalim at mas maselan. Huwag ikumpara ang sarili sa kabataan na puno ng lakas, ngunit kulang sa pag-unawa. Ngayon, mayroon na tayong maturity, pasensya at malalim na pag-ibig. Iyan ang mga pinakamahalagang sangkap para sa pinakamasarap na pagsasama. Nalakbay na natin ang landas ng kaluluwa
at ang mga maselang haplos. Ngunit upang tunay na makamit ang makatatlong beses na ligaya ayon sa siyensya, nais kong ibahagi ang huling sikreto, ang sining ng ritmo at pasensya. Sa medisina ng pakikipag-ugnayan, mayroon tayong tinatawag na sensory threshold. Sa ating edad, ang threshold na ito ay mas mataas kaysa nung tayo ay bata pa. Ibig sabihin ang katawan ay nangangailangan ng mas matagal at unti-unting pagtaas ng stimulasyon. Kung biglang babaguhin ang bilis o ritmo, ang sistema ng nerbiyos ng babae ay maaaring maputol, at ang lahat ng pinaghirapan ninyo ay maaaring mawala. Gamitin ang tuntunin ng alon ng dagat. Alam nyo naman na ang mga alon ay hindi agad-agad dumaragsa ng malakas. Nagsisimula ito sa maliliit na dampi ng tubig sa buhanginan siya kaaatras at muling susulong ng mas mataas ng bahagya. Sa inyong paghahanda, matutong sumulong ng 2 hakbang at umatras ng 1. Kapag nakitang nagsisimulang tumugon ang inyong asawa at bumibilis ang kanyang paghinga, huwag agad magmadali sa rurok. Dahan-dahan muna, bumalik sa pag-aaruga sa mga balikat o sa buhok, upang ang pakiramdam ng pananabik ay maipon at lalong tumindi. Ang sini na mapaglarong paghihintay na ito ang magpaparanas ng rurok na mas matindi pa sa inaasahan. Isang medika na aspeto rin na dapat tandaan ay ang daloy ng dugo. Sa edad na ito, ang pagdaloy ng dugo sa mga sensitibong bahagi ay nangangailangan ng mas mahabang oras. Ang pananatili sa tamang paghahanda ay nakakatulong upang ganap na bumukas ang mga daloyan ng dugo. Kapag ang daloy ng dugo ay nasa rurok na, ang sensibilidad ng mga nerve endings ay tumataas ng 200%. Sa sandaling ito, kahit ang pinakamaliit na kilos ay makakapagbigay ng napakalakas na emosyon. Naalala ko ang kwento ni Tatay Cardo, isang 65 taong gulang na lalaki na nawalan na ng tiwala sa sarili. Sabi niya, madalas siyang sumuko sa gitna dahil natatakot siyang wala na siyang sapat na lakas. Sabi ko sa kanya, Tatay, hindi niyo kailangang makipagkarera sa oras. Dapat niyo itong kontrolin. Tinuruan ko siya kung paano gamitin ang paghinga at ang haplos ng balat sa balat upang mapanatili ang koneksyon nang hindi masyadong napapagod. Nang matutunan niyang magdahan-dahan, ang kanyang asawa mismo ang nagsabi, Ngayon ko lang naramdaman na ganito tayo kalapit at ganito natin naiintindihan ang isa't isa. Hindi lang makatatlong beses tumaas ang kanilang ligaya, kundi tila muling nabuhay ang kanilang pagsasama. Mga giliw kong kaibigan, napatunayan na ito ng siyensya, ngunit ang puso pa rin ang siyang gumagawa. Ang kaligayahan sa ating edad ay hindi lamang isang biolohikal na reaksyon. Ito ay bunga ng pag-ibig na dumaan sa maraming pagsubok at pag-unawa na hindi na nangangailangan ng salita. Kapag naglaan kayo ng sapat na pagsisikap sa paghahanda, hindi nyo lang pinapasaya ang inyong katuwang, kundi pinapatunayan nyo rin ang inyong halaga. Isang lalaking may paninindigan, maselan, at puno ng pagmamahal. Huwag hayaang ang bilang ng inyong edad ang magpahina sa inyo. Hayang ang kaalaman at tapat na damdamin ang gumabay sa inyo. Walang edad ang kaligayahan at ang pinakamanining narurok ng ligaya ay nakalaan para sa mga taong marunong magpahalaga sa lalim at dahan-dahang paglalakbay. Subukan ninyong gawin ang mga ibinahagi ko ngayong gabi. Huwag mag-alala kung hindi perpekto sa simula. Ang mahalaga ay ine-enjoy ninyo ang muling pagtuklas sa isa't isa. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang mga kaalamang ito, ibahagi rin ninyo ito sa iba upang mas marami tayong pamilyang masaya at buo. Nawa ay manatiling maningas ang apoy ng inyong pagmamahalan. Kung nais ninyong malaman ang higit pa tungkol sa pagpapanatili ng lakas at sigla sa ating edad sa pamamagitan ng tamang pagkain at nutrisyon, magmensahe lang po kayo sa akin.